Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutunan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Bago muna natin simulan ang ating programa ay bigay ka muna ng iyong paanyaya sa ating mga manunood. Opo, ayan ha. So, baka hindi pa po kayo nakasubscribe, Karunungang Katoliko po, YouTube channel. Pag sa Facebook page naman po, follow lang po natin, Karunungang Katoliko TV. Ayan. Ayan, maraming salamat Brother Gabriel sa muli mong pagsama sa atin. At kung may mga katanungan kayo, muli ipadala sa ating email address, factbustersph@gmail.com. Pwede din i-drop ang inyong katanungan sa ating website, www.factbusterph.blogspot.com. O di naman kaya ay pwede nyo ring ipadala ito sa ating bagong Facebook page, The Beloved Catholic. Ayan. At bisitahin din ang ating pangalawang YouTube channel, The Beloved Catholic. Ayan. Pwede din, Brother Gabriel, baka gusto yung i-comment sa baba ang inyong tanong. Sige, pwede rin i-comment nyo sa baba. So, yan, yan ang ating masasabi. Pero bago muna natin simulan at sasagutin yung dalawang matitinding katanungan ay ito, meron tayong nabasa sa ating YouTube channel. Ito Brother Gabriel. Sabi dito, salamat sa paliwanag mga bro. MCGI po ako, babalik na ako sa Katoliko. Itong comment niya, Brother Gabriel, sa isa sa ating mga episode. Di ba? Wow. Salamat sa Diyos. Oo. Bonus na po ito mga kapatid kung may mga conversion. Actually, yung ating mga kapatid na baka galing kayo sa ibang sekta at ngayon ay Katoliko na kayo, pwede nyo pong ipadala ang inyong conversion story. Pwede nyo i-type yan, gawa nyo ng isalaysay ninyo ang inyong pag-convert patungong Iglesia Katolika sa pamamagitan ng ating email address. I-drop nyo po yan at sa susunod na mga episodes, pwede nating basahin ang inyong conversion story sa ating programa. So hindi nyo na kailangang magpakita ng mukha nyo at kami ay magbabasa na lang ng inyong conversion story. Diba, Brother Gabriel? Ganun yun. Okay, so heto na, Brother Gabriel, sisimulan na natin ang pagsagot sa dalawang katanungan. Yung unang tanong ay mula po sa ating email address kay Carlo Catholic. Pakibasa itong kanyang sinabi, Brother Gabriel. Opo, bakit ang Orthodox Church kapag hanapin sa Google ay founded by Jesus Christ daw? Akala ko ba Katoliko lang ang tatag ni Kristo? Ano po ba ang Orthodox Church po? Sino ang nagtatag niyan? Sana masagot ang tanong. Ayan, so yan ang tanong ni kapatid na Carlo Catholic. Ayan, thank you sa inyong katanungan. So nagtataka siya, bakit kung i-search yung Orthodox Church founder, lumalabas si Kristo. Ayan, nakikita nyo sa screen. Yan talaga, legit. Yan ang lumalabas. No? So bakit ganon? Akala ko yung Iglesia Katolika yung founded by Jesus Christ. Bakit pati yung Orthodox Church? Yan din ang lumalabas sa Google. So yan pong pag-uusapan natin sa first part ng ating episode dito po sa Tagasuri, Talakayan, kapatid na Gabriel. Okay, sige. So para masagot yung tanong, kapatid na Gabriel, tungkol ka dito sa founder ng Orthodox Church, kapatid na Gabriel, ay babasahin natin yung mga nakalap nating impormasyon dito sa, ipakita lang natin sa screen. Itong galing sa Wikipedia na sa kasalukuyan kasi yung Eastern Orthodox Church ay matatagpuan po natin yan kadalasan sa Russia, Ukraine, Romania, Greece, Belarus, Serbia, Bulgaria, Georgia, Moldova, North Macedonia, Cyprus at Montenegro. Kaya nga tinatawag silang Eastern
Orthodox Church. Nasa bandang east sila, Brother Gabriel, ng globo. O, yan ang tawag dyan. Ika nga nila, Eastern Orthodox Church. Ayun. So, yan po, mga kapatid. So, marami pala dun sa Russia, Brother Gabriel, yung Orthodox. At kinoconsider nila yung kanilang sarili, kapatid na Gabriel, ayon sa kanilang aral, na sila'y Catholic at sila'y founded by Jesus Christ. Alam naman natin yun. Alam naman natin yun, Brother Gabriel, yung Catholic Church was founded by Jesus Christ. Pero, noong bandang 11th century, naganap itong East-West Schism. Ayan, no, nahati yung Kristyanismo. So, kung nahati yung Kristyanismo sa dalawa, lumalabas, dalawa yung pwedeng mag-claim. Dalawa yung pwedeng magsabi na kami founded by Jesus Christ. Yung Eastern Orthodox Church at yung Catholic Church, Brother Gabriel. So yan ang sagot natin. At basahin mo nga ito, yung sinasabi. Opo, yan So during the 11th century, East-West Schism permanently divided Christianity. It arose over a dispute on whether Constantinople or Rome held jurisdiction over the church in Sicily, and led to mutual excommunications in 1054. The Western Latin branch of Christianity has since become known as the Catholic Church, while the Eastern or yung Greek branch became known as the Orthodox Church. The Second Council of Lyon, 1274, and the Council of Florence, 1439, both failed to heal the schism. Ayan, so ganyan ang nangyari, Brother Gabriel. So, ibig sabihin, kapag galing dito yung hati, kasi yung nangyari pa dyan, meron pang yung Eastern Orthodox Church, nahati pa yun sa dalawa eh. Oo, meron Coptic Orthodox at saka yung isa, nakalimutan ko na yung pangalan eh. So, ang ng history niyan, church history yung pinag-uusapan. So, yan ang katotohanan dyan, kapatid na Gabriel. At syempre, dahil gustong i-heal yung schism na ito, nagkaroon nga ng tinatawag na yung ecumenism between Eastern Orthodox at Catholic Church. At tandaan mo, Brother Gabriel, yung official name ng kanilang iglesia ay Orthodox Catholic Church. Catholic Church. Oo, kasi kahit sila, they are claiming to be Catholic kasi yun ang kanilang paniniwala, Brother Gabriel. Sa mga patriarch pa lang naman nila, kung susumahin yun, papunta rin naman sa mga apostol. Oo, correct. At ayon din dito, basahin mo nga itong sinasabi. Eastern Orthodox Christians have much in common with Catholics. They're still in schism. They split off from the legitimate authority of the Pope and therefore aren't Catholics. Yan. So, yan naman ang ating perspective sa Iglesia Katolika. Hindi sila Katoliko kasi hindi sila naniniwala sa authority ng Santo Papa natin, Brother Gabriel, di ba? So, yan ang ibig sabihin nun. Kasi meron silang Patriarch of Constantinople. Yan yung head nila eh. So, yung head ng Eastern Orthodox Church. Ayan. Pero yung kanilang mga ginagawa kahalintulad din sa atin, Brother Gabriel. Pagkatapos, meron pa silang doktrina, yung Philoque controversy, tungkol doon sa isang doktrina, patungkol naman kung sino yung nag-proceed, Brother Gabriel, sa Diyos Ama. Kasi sa kanila, yung Diyos Anak lang. Pero sa atin, Diyos Anak at Espiritu Santo. Ganon yon. So, yan ang lumalabas. At Brother Gabriel, hanggang ngayon ay on the process of healing yung schism na ito para talagang mag-unite na ang Eastern Orthodox Christians at ang Roman Catholic at yung Catholic Church. Itong mababasa natin nga, halimbawa ito sa website ng NPR. Ayan, so the 1,000-year-old schism that Pope Francis seeks to heal. Ayon. Actually, yung unang nagpasimuno nito ay si Pope Paul VI at yung Orthodox Patriarch na si Athenagoras. Ayan, noong 19
1964. Ayan, no? So, silang dalawa ay nag-usap paano na ma-unite yung dalawang iglesia. Nako, delikado kung mag-unite itong dalawa, mas dadami yung Katoliko, Brother Gabriel. Yan ang lumalabas, di ba? Opo, yun ang lalabas talaga nun. Kasi magkakaroon na sila ng unity tapos yung sa Santo Papa. Yung communion, ayan. Oo. So kung magiging fully united na sila sa Iglesia Katolika, dami talaga yung mga tinatawag na talagang yung legit na mga Katoliko. At until now, Brother Gabriel, patuloy pa rin yung nangyayari. Halimbawa, itong nangyari noong March 20, 2013 mula kay Pope Francis at kay Bartholomew the First, yung patriarch, Brother Gabriel, ng nasabing Eastern Orthodox Church. Ayan. So, patuloy pa rin yung ecumenism and dialogue between the two churches. Ayan. So, mga mababait yan. So, kasi, bakit ganun po, Brother Gabriel, ang nangyayari? May pahayag po ang ating katisismo patungkol dito. May aral tungkol dito. Alam ba yun, Brother Gabriel? Tungkol sa Eastern Orthodox Church. Basahin na lang natin yung Catechism of the Catholic Church. Ito, ipakita natin sa screen sa paragraph 838 sa Tagalog. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Okay, so 838, ang iglesia ay nakikiisa dahil sa maraming katwiran sa lahat ng nagtataglay ng pangalang Kristiyano sa bisa ng binyag, kahit na di naghahayag ng buong pananampalataya at hindi rin nagtataglay ng kaisahan ng pananampalataya o di tumatanggap ng pagkakaisa ng komunyon sa ilalim ng kapangyarihan ni Pedro, yun yung Lumen Gentium number 15, ang sumasampalataya kay Kristo at tumatanggap ng mga seremonya ng binyag at tumatanggap na ng binyag ay nasasaklawan ng Iglesia Katolika. Bagamat di gaanong ganap ang pakikiisa sa Iglesia Katolika. Sa mga iglesyang ortodoksa, ayan yung Orthodox Church, ang pagkakaisang ito ay malalim. Nakaunti na lang ang kulang upang makamit ng lubusan ang isang sama-samang pagdiriwang ng Eucharistia ng Panginoon. Ayun! So, ito yung deklarasyon sa ating katisismo between the Roman Catholics, yung nasa Latin Rite, at itong tinatawag nating Eastern Orthodox Church. Ayan. So, kaunti na lang daw ang kulang, Brother Gabriel, upang makamit ng lubusan ang isang sama-samang pagdiriwang ng Eucharistia ng Panginoon. Ayan. So, yan po ay galing po yan kay Pope Paul VI noong December 14, 1975. Ayan. So, klarong-klaro po yan. Yung kinote ng Catechism of the Catholic Church, paragraph 838. Ayan. So, yan ang sagot natin sa tanong ng ating kapatid. Maraming salamat sa iyong katanungan, si kapatid na Carlo Catholic. Ayan. So, uulitin lang natin, Brother Gabriel. Una, pwede nyo pong ipadala. Baka gusto nyo magtanong, sasagutin natin sa programa. Ipadala po yan sa factbustersph@gmail.com. Pwede din, kapatid na Gabriel, na mag-iwan sa ating website ng inyong tanong, www.factbusterph.blogspot.com. Pwede din sa ating Facebook page, The Beloved Catholic. Pwede din sa ating comment section, Brother Gabriel. Nung iiwan yung tanong nyo, pero hindi po kami magbibigay ng assurance na masasagot kaagad yung inyong katanungan. Ayan. Alright. Sige, so anong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama si kapatid na Gabriel de Guzman, ako po si Caborno. At kami ang inyong taga-suri!
Ayan, Brother Gabriel, ha? O, sige. So, tandaan natin, si Kristo pala, Katoliko, sabi ng Biblia, ha? O, ewan ko na lang sa inyo, ayaw nung maniwala. Diba? O, sige na, Brother Gabriel. Bye po, mga kabatid.